party to come up with something. It's late. At the very least, itong senatorial. Maybe kung hindi ka makakuha, but if I can get siguro imprimatur from the patawag pa ako ng ano, then we can come up with a slate. I-complete na lang. Yung ngayon nandyan, susuportahin na namin kung sino-sino. In addition na ano kami ng reserva na kung may bagong sasampa na gustong tumakbo. Yes. Ilaglag ko na lang yung hindi ko kakapartido, hindi ko kaibigan, o yung ayaw ko yung muka. Meron ganun. Pero si ano nga po, si Senator Tol Tolentino na nakasama noon na tumakbo rin ng senador nung kayo tumakbo ng presidente, nagpaalam na po sa PDP laban. Inasahan niyo ba yun na aalis siya ng PDP? Ganito yan eh. Hindi ko inasahan. Pero sinabi niya sa akin. Ang maganda naman kay Senator Tolentino is nag-usap kami. Sabi niya, aalis ako. Iiwan ko kayo. Paglipat na ako. So, kung tanungin mo ako ngayon, kung susuporta ako sa kanya o hindi, iniwan niya kami, iwan ko rin siya. If I go out to campaign for slate, I do not think that it would look nice to the PDP party na umalis sa amin. Ibig sabihin, hindi ako believe sa inyo tapos susuportahan kita. Wala na. At ako naman, ang sa laro na ito, iniwan mo ako, bakit kita susuportahan? Si Governor Chavit Singson po, ano tingin nyo? Will you include him in a Senate slate? And ano ba tingin nyo? Papayag ba siya na sumali sa PDP? Anong assessment nyo po? Ano bang relasyon niya ngayon sa presidente? Ako, in the first place, I will answer your question. Yung una is susuportahan ko si Chavit. Kaibigan ko at seasoned politician yan. Correct. Kung sabihin mo sa day-to-day buhay ng Pilipino, nasa kamay niya, sa katagal niya sa politik, alam niya ang problema ng Pilipino. Kung ano, doon sa pinakamababa. Yan ang importante dyan, yung alam mo ang problema Hindi yung graduate ng mga summa cum laude tapos pagdating doon magsalita, hindi nila kapa yung ano talaga yung kate doon sa baba ng Filipino community. Chavit Singson, ganun lang yan. Not that because he's my friend, but because alam ko at alam ninyong lahat na matagal sa politika yan. Maraming nalaman na yan yung problema ng ordinaryong Pilipino. Pero sa tingin nyo, tatakbo siya sa PDP, kababayan niya yung presidente, no? At lahat ng partido ngayon, maliban na lang sa PDP, nagkaisa na, nagkuwalis na doon sa PFP. So bakit po sasama sa atin itong si Chavit Singson? Ako, mas gusto ko, ako lang mag-isa. Ako lang ang PDP. Magsialisa na kayong lahat, okay ako. Mas maganda para sa akin na tatakbong lahat doon sa kabila. Kung may gusto magpunta dito sa amin magpatulong, tignan ko, it's about sincerity, not to me, not to everybody, but to the Filipino people. Susuportahan ko yung tatakbo ng senador kung titignan ko
na makakatulong ka sa bayan. That you put the Filipino first in your agenda. Wala akong hindi ko kailangan pera mo, hindi ko kailangan pagkaibigan mo. Wala naman akong kaibigan na nanalo akong, wala lahat. Wala akong utang na loob. Ang akin yung Pilipino. Kung makita ko, if I could feel or if I know that you are for the Filipino, taong Pilipino, yung tao talagang Pilipino. Kisa mahirap o mayaman yung Pilipino. Kasi buti ang ibang politiko, para sa mahirap lang, pagdating ng panahon, wala naman. Mahirap o pati yung mayaman. Wala. Tulungan mo lang yung Pilipino. Ngayon, if you get a priority list of how to go about helping the Filipino, mas maligaya ako pag inuna mo yung talaga nangailangan ng tulong. At ito yung masa. Hindi ba kayo naaabala, Mayor, na ito yung punta ng ospital na walang pang-medisina. Yan. Ito yung punta ng ospital na walang pambayad sa ospital, pati hindi makabili ng mga antibiotics, gano'n. Mahal yan eh. Lalo na yung may punta ng ospital tapos may mga cancer. Kung hindi magtulong yung Philippine Charity Sweepstakes, yung PAGCOR, sa bagay, in fairness to the mga legal entities natin, yung who are into charitable endeavors, gumagana naman sila. So, maligaya ako. Hindi ba kayo naabala na hindi kayo na-imbita ang PDP na makipag-alyansa sa PFP na partido ng presidente? Hindi po. Mas mabuti yung malayo kami. Hindi na kailangan po na magsama-sama na kayo lahat doon. Dito lang kami. Kaya nga, sabi ko sa iyo, mas maligaya ako pag mag-isa na lang ako. Nandoon na kayo lahat. At kung matalo lang man, ako na I will sink on my own. Kung matalo ang PDP, ako na ang lulubog mag-isa. So magpaligaya na kayong lahat. So kayong mga Pilipino, tutok na kayo doon sa kanila, wag na sa akin kasi nakabao na ako. Huwag tayong magsisihan. Do not go into a blame game later on. Pag sinabi nyo, ganito, magsabi ako, Well, marami na po nabudol. Kaya sana wag nila makalimutan. Marami ngayon ang nabudol. No? Well, dito naman po tayo sa ating mga kakampi sa Maisog. No? Parang nagkakaroon ng coating, ewan ko ba, no? Issue na di umano, itong si June Ibasco daw, si Kabsec, ay dating Maisog. NPA, no? Na nakikipag-ugnayan pa rin sa NPA, no? Ano tingin nyo? Should this be a concern sa Maisog? May NPA pa ba? wala na hong NPA. Yes. Matagal na nawala ang NPA. Si June Ibascos surrendered in Holi pala. Then, noong Cory Revolution, matagal yan sa barracks sa Philippine Constabulary noon. Matagal na huli yan. Nagpa-plane off yan sa North Cotabato. Ginapang ng Scout Rangers, nahuli siya. So, ako yung prosecutor nila. Fiscal ako eh. So, nag-uumpisa na kami sa trial nila. Ako yung fiscal. Sila yung mga akusado. Pero alang-alang naman na mag-aawayin ko pa sila. Paglabas ko, karaming mga Sparrow kaya dito sa Mindanao noon. So, hindi naman ako nagsasabi ay surrendered to their... basta,
magandang loob lang ako, but I was prosecuting them. Naputol yung process kasi nag-correct. Na-release siya. Nung na-release sila, most of them, itong nahuli ng mga sundalo natin, ang husay ng mga sundalo natin, buong Mindanao Commission ng Komunista Party, the ruling organization ng Communist Party dito sa Mindanao, was the COMID, the Mindanao Commission of the Communist Party of the Philippines. Sila Ibasco, Brinya Kapaning, anak ng sundalo yun. Nahuli yan sila lahat. So yan si Ibasco, ako ang magpo-prosecute. Ang problema, wala naman silang kasi ang nanay ko, medyo may aktivista talaga yun. Pero hindi naman komunista yun. Ang mga pamilya nila, ibinigay nila sa nanay ko. So, ang nanay ko naman, dinala nila sa bahay namin. Kung palang gano'n. Pero hindi na ako nakatira doon. Fiscal ako, naghiwalay na ako. Pero yung bahay namin, puno ng mga komunista. Magpunta ako doon sa nanay ko kasi may kailangan ako. Maraming activity yun. May Friday meeting, Friday prayer, gano'n. Tapos dito sa kwartong ito, 2 komunista, 3 komunista. Yung mga asawa nila, inalagaan ng nanay ko kasi hindi naman pwede na ipasok mo sa kulungan. So, yun ang namin. Ang nanay ko ang sikreto doon, if you want an answer. Kasi kinukup niya yung mga pamilya. Pati ako, nasali na rin. Kasi kung punta ako, alang naman niya punta sa bahay niya. Hindi mo papansinin. Kilala ko yan sila. So, magkaibigan kami. Yung nagprangka ako sa military, kay General Tangato naging PC pa noon ng police. Sabi ko, sir, ako yung prosecutor. Ako lang naman ang prosecutor na hindi naman sa not to derogate yung mga prosecutors noon. Pero doon, dito sa Davao, yung assassination, pati police, araw-araw dito sa Davao noon, magtanong kita taga Davao, araw-araw sa Davao noon, 1-2 police bagsak. Sundalo, bagsak. Pagsakay ng bus, bagsak yan. Pagsakay ng sasabayan. Ganon dito sa Davao, Mindanao noon. Kaya walang kursunada magtanggap. So yung boss ko, the late yung boss namin, sabi niya, ikaw mag-handle nito. Kasi yung lahat ng high profile, kidnapping, alam mo, Mindanao, lawless, walang magtanggap ng kaso. Ako naman, pag sinabi may oath of office So, pag binigay sa ako, sabi niya, dito. Yung gustong pumatay dito, kasi gusto ko rin makipagbarilan sa kanila. Sige. So, doon ako nagkumuha ng reputasyon. So, binigay niya ka. Pag sinabi ko sa military na nakaibigan ko yan, kasi ang nanay na, kung may tiwala kayo, ngayon, kung wala kayong tiwala, maghanap kayo ng ibang prosecutor. Wala nang iba. Takot. Pero sinabi ko rin sa kila John Ibasco, pag pinosecute ko kayo, talagang tuduhin ko kayo. Pag ako ang nag-prosecute sa inyo, kaibigan tayo, pero pagdating sa korte, do not, walang walang, sige, pigil-pigil. Talagang tutuhanin ko. Trabaho ko I have to be true to my, or else, mawala ang respeto ninyo sa akin. So
So itong mga allegations, sir, kay Sir Jun,